Magandang umaga po sa ating lahat at maulang umaga po sa Hong Kong. Ang aking morning devotions for today ay mabasa po siya sa Galatians chapter 3, verse 1 to 3, guys. Yan, verse 1 to 3 hanggang verse 1 to 14. Sabi dito, kautusan o pananampalataya. So, bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord the life of my employer. Thank you Lord for sa park na to. Thank you Lord sa aking mga magulang at kapatid. At thank you Lord for the privilege na makapagpahayag ng iyong banal na salita. Let your will be done, Lord. At sana'y ang aking munting channel ay makatulong po sa mga baguhan. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. Sabi po dito, kautusan o pananampalataya. Yan. Dito tayo medyo minsan nalilito-lito. Yan. Kaya kailangan po natin talaga magbasa. Sabi po dito, kautusan o pananampalataya. Uhangal na mga taga-Galatia, sino sa inyo gumayuma sa inyo sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita ni Jesucristo na pinako sa cross. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng gawa ng kautusan o pamagitan ng pakikinig o pananampalataya? Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Inyo bang naranasan ang maraming bagay ng walang kabuluhan? Kung tunay nga na ito ay walang kabuluhan, ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o pakikinig sa pananampalataya? Kung paanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man ay maaring ganap ng Diyos. Ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngayon ay maliwanag na walang sinumang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang kautusan ay hindi makasalik sa pananampalataya. Sa halip, ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay maging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy upang kay Kristo Isus ang ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Alam niyo po, ang pagkakaiba ng pananampalataya at kautusan. Yung kautusan is yung talagang ito gawin mo, ito gawin mo. Ang pananampalataya po ay umaasa po tayo na yung ating gusto sa buhay ay hindi pa nakikita. Pag ang bagay na yun ay nakikita, hindi na yun pananampalataya kasi nakikita na siya. So ang pananampalataya sa Diyos ay
talagang tayo kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit ano pa ang sabihin ng mga tao sa atin, as long as you are stand in the words of God, alam nyo kapatid, ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Tayo lang mga tao ang nagbabago dahil nga sa ating, we are still in the flesh. Pero kung magbabase po tayo talaga sa Bible, alam nyo po, ang pananampalataya po ay hindi nakikita. Sabi nga po, mostly dito po sa mga congregation o iba't ibang klaseng pangalan or sikta, alam niyo po, magkakaiba po ang pangalan pero iisa po yung ating sinasamba. So dapat tayo magkaisa sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi lamang po sa ating nasasakpukan, kundi sa mga nakakasama o na-encounter nating bawat tao. Alam niyo po, ang pananampalataya is nagkakaroon po yan na lagi ng hope. Katulad ko po, ito po ang aking laging pinagpipray. Alam niyo po, kahit anong challenge na dumating sa aking buhay, ang pinapanalangin ko sa Panginoon ay ang wag niyang alisin sa aking puso yung talagang pananampalataya. Alam niyo po, ang may pananampalataya, ang pananampalataya po is marami po yung magagawa. Kung kayo po or tayo po pagpipiliin ng Panginoon, saan po tayo? Pananampalataya o kautusan? Para sa akin po, pananampalataya. Bakit? Kasi once na nanampalataya ka at sinamahan mo yan ng gawa, alam niyo po, walang imposible po yan sa Panginoon. Kagaya ko po, sa amin pong magkakapatid, 10 kami. Siyempre, lahat kami pinanganak as in the same lugar, the same pagkatao. But alam niyo, to God be the glory. Maiiba ka po talaga pag may pananampalataya ka. O sige, yung mga kapatid ko, okay naman sila lahat. But kung titignan po natin yung standard ng pamumuhay, ako po kahit marami po akong problema, I can still smile genuinely. Kasi alam ko na ang pangako ng Panginoon sa buhay ko is matutupad. Alam niyo po, ang pinakamasarap po na asset sa buhay natin is magkaroon po tayo ng pananampalataya. Mawala lahat ng bagay. Kasi ang bagay na nahanapan pa yan, ang pera nakikita pa yan, pero ang pananampalataya po yan is priceless. Ibig sabihin ng priceless, kung talagang wills ni Lord na bigyan ka, kahit sinong tao ay walang makakahadlang. So yun po ang pagkakaiba ng pananampalataya at kautusan. Ang kautusan ay ginawa ng tao. Samantalang ang pananampalataya ay nagmumula sa espiritu, banal na espiritu. Pag sinabing banal na espiritu, alam niyo po, holiness. Kaya nga sinabi na Holy Spirit. Pag sinabing Holy Spirit, talagang yon, walang bahid na pagkukunwari. Walang bahid na walang bahid na negative. Kapag sinabing holy talaga, pure siya, parang golden, walang halo. So ang pananampalataya po is ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa lahat ng umaasa sa Panginoon. So hanggang dito na lamang po, and have a nice day. Yan, naulan guys. Yan. Naulan. Rain in the rain. Yan. Pero okay lang guys. Ganyan talaga ang buhay. Ang buhay ay parang ulan. Minsan naulan, minsan hindi. Kaya tayong lahat ay magpuri sa lahat ng ating ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon dahil ito po ang ating the best worship to God. Ibigay natin ng buong puso sa isip sa salita ang ating pananampalataya sa nag-iisang creators of heaven and earth. Bye-bye!